Hello everyone, another day, another verse na naman tayo. Day 179. And our verse for today is makikita natin sa Psalms chapter 111 verse 10. And sabi dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod sa kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Kapag pinag-usapan natin yung karunungan or wisdom, ang laging papasok na lagi sa isip natin is para ka magkaroon ng wisdom or para ka maging matuto, maging marunong sa buhay, kinakailangan nag-aaral ka. Ayan, nag-aaral o kaya dahil sa mga pinagdaanan mo sa buhay, yung mga naging experience mo, di ba? Dahil sa mga experiences or dahil natututo minsan tayo dahil do sa mga taong nagbibigay sa atin ng advice. At don't get me wrong mga kapatid, lahat ng mga bagay na yan ay napaka-importante at napakamahalaga. Pero bukod sa lahat ng mga sinabi natin na edukasyon, experiences, di ba? Or mga advices, kung ano-anong source of knowledge and wisdom. Bukod doon, ang pinakamahalaga na source of wisdom or karunungan, according sa Bible verse na binasa natin, ito yung banal na pagkatakot sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Isipin natin, and maybe napapansin nyo, maraming mga taong edukado, maraming mga taong tapos naman ang pag-aaral sa mga gandang eskwelahan. Pero paglaki, magnanakaw, sinungaling, marami silang alam, head knowledge, academically. Pero ang tunay na karunungan kasi kung paano ka mamuhay. Maaaring marunong ka, pero kapag masama ang ugali mo or puro kasamaan ang ginagawa mo, sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, isang malaking kamangmangan. Kung usapang banal na pagkatakot naman sa Diyos, hindi ito yung natatakot ka na para kagaya ng mga horror movies. Hindi ito yun. Ang tinatawag dito na banal na pagkatakot sa Diyos, ito yung ino-honor mo si God, nagtitiwala tayo sa Kanya, at ina-acknowledge natin, nare-recognize natin yung authority niya sa bawat parte at aspeto ng ating pamumuhay. Ang tunay na wisdom, hindi lang ito yung meron kang tamang information, kundi ang tunay na wisdom is namumuhay ba tayo ng tama? Are we walking according to God's truth? Lumalakad ba tayo nang naaayon sa kalooban ng Diyos, nang naaayon dun sa kagustuhan ng Diyos or sa mga utos ng Diyos na pinag-uutos niya sa bawat isa sa atin? Kung babasahin natin kasi yung Psalms 111 verse 10 is kung sino daw yung sumusunod sa utos ng Diyos, yun daw yung nagkakaroon ng pang-unawa, ng maayos na pang-unawa sa buhay na ito. Pero paano nga ba tayo makakaunawa doon sa mga utos ng Diyos kung hindi naman natin ito pinapakinggan? Kaya napaka-importante pala na nakikinig tayo ng nakikinig sa salita ng Panginoon. Dahil kapag nakikinig tayo ng nakikinig sa salita ng Panginoon at inilalagay natin ito, inuput natin ito into practice, doon pa lang magsisimula yung tunay na wisdom. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Yung tipong bago tayo magdesisyon sa buhay, nagsisik muna tayo ng guidance ni Lord. Lord, ito ba yung gusto mo? Sometimes, kapag yun ang gusto ng Panginoon, hindi naman siya laging smooth sailing, di ba? So, kahit ba hindi convenient yung pinag-uutos niya, susunod pa rin ba tayo? Let's continue to remain humble, maging humble lang tayo before Him at sundin lahat ng mga pinag-uutos niya. Dahil yon ang ebidensya na meron tayong banal na takot sa Panginoon. Sumusunod tayo sa Kanya. Regardless kung madali ba ito o mahirap, patuloy ang pagsunod sa Panginoon. Sometimes kasi meron tayo talagang mga kagustuhan, di ba? Pero ang tanong, yun ba ang kagustuhan ni Lord para sa atin? Sometimes, mas interesado ang Panginoon na i-shape yung puso natin kaysa matupad yung mga kagustuhan natin. Yung wisdom kasi dito sa mundo, di ba, parang laging unahan sa pagyaman, and puro mga personal or mga pansariling success. Doon nakapokus yung wisdom ng mundo. Kaya kung mapapansin natin, kanya-kanyang diskartihan, kanya-kanyang iskaman, kanya-kanyang nakawan, kulangan, di ba? Yung mga kasi kumbaga parang yun yung focus nila sa sarili nila. Pero ang focus kasi ng
ng godly wisdom. So, ito yung pamumuhay ng tama, integrity, kahit walang nakakakita, yung mamuhay ka na may kapayapaan, mamuhay ka ng buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian at honor sa ating Panginoon Diyos. Palagi tayong manalangin ng God's direction. Kung kakaliwa ba tayo, kakanan, di ba? Lord, ano ba? Lagi natin ito ipanalangin sa Panginoon. Palagi rin tayong magbasa or makinig ng mga salita ng Panginoon. Especially kapag ang buhay ay very challenging and pagsubok yung nasa harapan natin. Bago tayo magdesisyon sa isang bagay, lagi nating tanong, ito bang desisyon na gagawin ko ay makakapagbigay ng honor or kaluwalhatian sa Panginoon? Dahil ang tunay na wisdom ay hindi lang kung gaano karami yung alam natin, kundi kung gaano ba tayo mamuhay ng tama dito sa mundong ito. Aanhin natin yung sobrang dami nating alam, pero hindi naman nakikita sa ating buhay. Ngayon, tanungin natin yung sarili natin, Lord, meron bang part ng buhay ko kung saan kinakailangan ko yung godly wisdom mo over worldly wisdom? Lord, kapag may gusto ba ako or kapag magdidesisyon ba ako, lagi ko bang inuuna yung para sa kaluwalhatian mo or makakapagbigay ba ng honor ito sa'yo? Pray natin, Lord, paano ba ako makakapagbigay ng paggalang sa iyong banal na pangalan? Paano ba kita magagalang pa, Lord? Nawa ay matuto tayo na magkaroon ng paggalang, banal na takot at pag-ibig sa Diyos habang sinusunod natin yung mga pinag-uutos niya. And nawa mas magkaroon tayo ng godly wisdom kaysa dun sa sarili nating pagkaunawa, yung kung ano ba yung gusto ng Diyos, yung will ng Lord sa buhay natin kaysa yung sa sarili nating wisdom. Palagi tayong makinig at magbasa ng salita ng Panginoon para malaman natin kung ano yung will ng Lord sa buhay natin. And every decisions na gagawin natin, lagi nating tanungin siya, Lord, ano ba yung decision na dapat kong gawin para makapagbigay pa ako ng lalong ikaw honor ng pangalan mo. So, the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. So, God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.